So, balik tayo sa diskusyon natin kanina. Yan, no. Ito, no. From A plus B equals to 1, nag-transpose ako ng B sa right side, kaya naging negative B. From A plus 5 equals to 2, transpose yung 5B sa right, kaya A equals to 2 minus 5B. Then, equate natin yung dalawang A. So, we have 1 minus B equals to 2 minus 5B. Then, 5B minus B equals to 2 minus 1 because of transposition, no? So, kung calculate ko yan at simplify ko, maging ganito ang equation natin. Yung 5B minus B is 4B. Equal 2 minus 1 is 1. Yan. So, ang gagawin ko dyan, check ko ulit. Yung 4B is equals to 1, copy ko lang ulit yan. Sir, na ano yung background mo, sir? Hello? Yung background nyo po. Paano yung background ko? Ay, yung PPT po, wala po sa Ay, hindi ko pa siya presentation. na-share. Sorry, Opo. sorry. Yan. Ito. Balikan ko, ano? Di ba in-equate yung dalawang A? So, ito sila. Ito yung left, ito yung right. Nag-transpose ako ng negative 5B sa left, kaya naging positive 5B minus B. Yung 1, nilipat ko sa kanan, so 2 minus 1. Kaya 5B minus B is 4B, then 2 minus 1 is 1. So 4B is equals to 1. Now, para ma-determine yung value ni B, so from this equation, ano, magdi-divide ako ng 4 both sides. So ito, di-divide ko yan ng 4. Yan. At ito din yung una sa right side, i-divide ko rin yan ng 4. So divide by 4, divide by 4. Finally, may value na tayo ng B, which is 1/4. B now is equal to 1/4. Yan. So since nahanap na natin ang B, hanapin na natin ang value ni A. So gagamitin ko both yung naka-highlight na nasa taas. Yan. Ito sila. So substitute lang ako ng 1/4. Ito ay substitute ko. Okay, copy ko uli yan, no? Copy, paste. So yung B na to, papalitan ko ng 1/4. Copy. Yung B dito magiging 1/4. At yung B din dito ay magiging ganito siya. Alisin ko muna, no? Yung B, mamumultiply din niya ng 1/4. Dito ko ilalagay yung 1/4. Ito. Yan. So dito sa left, yung 1. Okay, copy paste ko uli yan, no? Para lang step by step makita ninyo paano ko mag-solve. Copy ko yan. Hindi ba yung 1, pwede ko siyang rewrite ng 4/4? Do you agree with that? Yung 1, 4/4, 1 pa rin. Tama? Kumpurahin ko yan. Lagay ako, fraction. 4/4. 1 pa rin yung 4/4. Yan. So, punta ako sa right side. A equals 2 minus 5/4. At yan, no? So, 5/4 na lang yan. So, burahin ko ito, no? Minus fraction 5. Kasi 5 times 1 is 5 eh. Kaya 5/4. Yun nga lang, yung 2, kapag ang ginawa ko sa 2, ganito, no? Kita ko, ha? Maglalagay ako ng denominator sa baba, 4. Paano magiging 2 pa rin yan? Di ba ilalagay ko sa taas is 8? Because 8/4 is still 2. Yan. Hindi naman nabago yung meaning ng equation. 8/4 is still 2 and 4/4 is still 1.
Simplify natin. So, 4 minus 1 dito is 3. So, ang sagot natin kay A ay 3/4. Kailangan parehong sagot ha. Kung 3/4 ka dito, kung 3/4 dyan, dapat sa kabilang banda, 3/4 din. 3/4. Yan, tingnan natin sa right side. A equal fraction 8 minus 5 ay 3. Then copy their common denominator, 3/4. So, ibig sabihin, talagang 3/4 ang sagot natin in this given problem. Yung A, 3/4, yung B ay 1/4. So, alam na natin yung mga value. B is 3/4 and A is 3/4. Then that was the right time to go back to the original given. Diba? Ito yung solusyon natin kanina. Yan, kukopyahin ko yan. Yung pinag-iwalay natin, ang dalawang linear factor, ito sila ngayon. Yan. Diba yan ang given natin? Nahanap na natin ang value ni A at ni B. So, copy paste ko ulit. So, si A, papalitan ko ng 3/4. Ito yung 3/4. Copy. Then, palitan ko yung A dito na 3/4. Yung B naman dito ng 1/4. Ito yan. 1/4. So, next step, dahil masagwa, naka-fraction yung numerator eh. Yung 4 na numerator ng 3/4, yung 3/4, no? Yung denominator ng 3/4, dadaling ko na lang sa baba at i-multiply kay x plus 5. Likewise here, yung 4, i-multiply ko na lang kay x plus 1. So, kung kakopy-paste ko yan, magiging ganito ang ating final answer. So, ito magiging 3 na lang. Ito magiging 1 na lang. So, saan napunta yung 4? Dito, paparenthesis ko yan, ano? Para lang clear. Yan. So, yung x plus 5 dito, parenthesis ko muna. At saka yung x plus 1, i-parenthesis ko muna. Makakatabi nila yung 4. Yan. Ito yung 4. Sa kabila, ito yung 4. So, yung ating final answer ay ito. Okay, copy ko siya, no? At yan yung ating answer. Okay, so ngayon, balikan ko yung dalawang equations kanina. Diba, para lang ma-double check nyo, no? Diba, ito yung dalawang equation. Yan. Yung dalawang yan, i-highlight ko ng kulay blue. Yan. So, pwede ko yung calculate gamit ang calculator ng mabilisan. Halimbawa yan, no? Tingnan lang kung paano ako mag-caltech. Mode 1 ko muna yung calcu ko na Canon. Saka mode 1. So, pipindutin ko ulit yung mode. Hanapin ko yung equation. Ang equation ay number 5. And then, pipiliin ko yung 1 kasi ito unknown. Dalawang unknown natin A and B. So, press ko yung 1. Yan. Ano yung mga ilalagay ko dyan? Going back here, di ba, ang coefficient nito ng A ay 1, ng B ay 1 din, ng A dito ay 1 din. So, itatype ko lang yung mga coefficient. Halimbawa to 1, 1, 1. Lalagay ko dito 1 equals, press ko yung equal, then 1. Press ko yung equal, then 1. Usang bababayan dito, then 1 para kay 1A plus 5B equals 2. So, 1 uli, no? 1. Tapos 5. And then I'll press 2. Then equal. Diba? Yan ang x. Ang A, yan ang 3/4 yung x. Then pindutin ko ulit yung equal. Yan ang y. Yan yung b. 1/4. Can you follow? Ibinigay ka agad ng calculator ang mga sagot. Ang value ni A at ang value ni B. Kaya nga lang, bumuo muna tayo ng equation. Yan yung version 1 ng Caltech. Kapag 2 equations and 2 unknowns, ulitin ko na, mode 5, then 1. Okay? Open ko lang to para karoon akong documentation.
add ko sa report. Pasensya na, ganyan talaga. Kapag kami ay mayroong ginagawa, nire-report namin. O, sige, continue ko na. Paano ba? Ba't nagagano siya? Escape. Sorry, no? Ganyan din ba? Ano ko? Lolo ko yung mouse. Kumama ako ng loto, bibili ako ng bago. Ah, O ganyan siya, no? So, balikan ko. Ulitin ko lang sa calculator. So, ganito na, no? 111. Ulitin ko, no? Mode 5, tapos 1. Tapos 1 equals 1 equals 1. Sa first equation yan. So, second equation, we have 1, 5, at saka 2. Then equal ko, yan ang value na A, 3/4, yun yung X. Ang value na B ay 1/4, yan yung B. Now, may iba pang paraan. Halimbawa, no? Ayaw ko lang mag-systems of linear equation calculator technique ako. Para kung sakaling gusto nyo mag-second degree, civil engineering, o may alam na kayo sa Caltech. Gusto ko ma-determine ang value ni A and B. Ito, dito yung focus natin, no? Yan. Pagkatan ko ng kulay. Halimbawa, ang inaanap ko A. Ang itatype ko lang sa calcu, yan, yung natira, x plus 2 over x plus 1. Halimbawa, ang hinahanap ko ay b, ang aalisin ko naman yung denominator ni b, yung x plus 1. So, ganito siya, no? Bawa, gusto kong ma-determine ang value ni a. So, ang gagawin ko, ganito lang. Mode 1 ko muna. Computer mode or calculation mode. So, ang type ko, a. Alpha, hanapin ko yung a. Gusto ko lumitaw ang equal symbol. Alpha, calc, and then fraction. Type ko yung x plus 2 sa taas, alpha x plus 2. Ano yung type ko sa baba? Ang itatype ko lang sa baba ay yung hindi denominator ni A. Di ba ang hindi denominator ni A yung x plus 5? So itatype ko lang ay x plus 1. So alpha x plus 1. So yan na siya. Inalis ko yung x plus 5 which is the denominator of A. And then plus ko yung calc. Nagtanong ang calc yung ano daw ang value ni x. Di ba ang denominator ni A x plus 5? Ang sign ni 5 ay positive. Oppose ko ang sign, magiging negative. So, type ko dito ay negative. Ito yung negative. Yung naka-parenthesis negative, then 5. Tapos ko equal, ayan, ang value ni A, 3/4. Diba? Replay naman ito. Pwede nyo panoorin ulit. I-upload ko. Now, about yung B. So, pindutin ko muna yung on, no? Alpha B. Ayan yung B. Alpha calc. Fraction. Yan type uli yung alpha x plus 2 sa taas. Ngayon naman, magbabago ang denominator. Ano ba ang denominator ni b? X plus 1. So, hindi ko sa itatype. Ang itatype ko, x plus 5. Alpha x plus 5. Then, plus ko yung calc. Nagtanong ulit ng x. Ano ba ang value ng, ano ba ang denominator ni b? X plus 1, di ba? Kapag inupos ko ang plus 1 o positive 1, negative 1. So, ang value ni x ay negative 1. Tapos kung yung equal, ayan, b is 1/4. So, ganyan katindi ang calculator natin. Kaya lang, ano yung disadvantage ng calculator technique? Nakapag-compute ka lang dahil sa calcu. Hindi ka naman totoong nagkaroon nito. Imagine? That's the disadvantage of calculator. Because
Kung gagawa ka ng program, hindi naman pwede ang shortcut. Kailangan mong dumaan ng process. Dito, yung sagot, ibinigay instantly. Ibinigay lang ng technology. But ang katotohanan, hindi ka naman totoong natuto. Yun lang, no? Kaya lang ibinibigay ito, nauso yan because of the licensure examination of some civil engineering student o ng mga civil engineering graduate ang magtitik ng board para mapadali yung calculation, may technique, calculator technique. But ang sad truth, pag nagtayo ka ng building, hindi naman pwede shortcut. Kailangan alam mo by process, systematic. So yan ang disadvantage ng calculator. Pero kapag inalam mo yung very basic, totoong natuto ka kasi alisin man ang calculator, marunong ka. So hindi lahat ng marunong sa calculator nakakaintindi, no? Kaya lang pumasa dahil calculator technique. Dapat alam mo yung very basic. Naintindihan ba ninyo? Pero maganda yung calculus, no? High-tech. So yun yung sample natin. Now, for your assignment, ginawa ba ako dito? Yan, kukopy ko lang ito, no? Di pwedeng wala kayong assignment. So, copy ko lang yan. So, ito yung homework ninyo. Copy ko dito. Homework. Then, resolving two partial fraction. Katulad lang ng ginawa ko, no? Papalitan ko lang yung numero dito. Gawin ko itong 3. Gagawin ko yung 5. So, resolve this into partial fraction. Just like yung ginawa ko kanina. Ulitin ko. Gagaan yung mouse ko. Pagtang ko ito ng 3. Pagtang ko ito ng 4 na lang. Yan. Yan na lang. Yan na lang. Yan na lang yung assignment ninyo. No? Yan na. X plus 3. And anyway, I'll be sending this to you. Save ko siya, no? Para may notes kayo. Save ko. Taga-stop. And then I'll send it to you. Now, ganito yan. So, para may plus kayo sa prelim ninyo, i-stop share ko muna, no? Okay. So, ito yung deal. I'll be sending just that notes to you. And then, mag-take down notes kayo. Isulat nyo sa papel. Pagkasulat sa papel, yung mga notes, isend nyo sa GC. Naka-picture. And then, gagawa ako ng listahan ng mga nag-take down notes. So, kapag nakapag-take down notes ka, yun, may plus ka sa prelim. Pambawi ninyo. Okay? Tapos, gawin ninyo yung assignment ninyo. Yung assignment ninyo, yun ang kabuuan ng plus. Okay? Malinaw ba ang slate? So, para may Opo. dating si screen. Okay. Stop share ko.